Sa atin pong mga mag-aasawa, no? Lahat naman po tayo dito na na-invite, no? Couples po, yung couples po tayong lahat. At may mga, alam ko may mga kanya-kanya tayong kinakaharap dito, no? Na sabihin natin struggles, iba't iba yung sitwasyon natin. At tayo ay, lahat ba dito may mga pamilya, yung sa mga couples, may mga anak? Yun. So sila may mga anak na din? Bago pa yun, tama-tama. Wow! Praise God! So, tama-tama ito sa may mga pamilya na magsisimula pa ng pamilya. So, kung titingnan ko lahat po ba, yung lahat po ng couples dapat merong kopya ng material. Sino yung wala? Bibigyan po doon. So, yung bawat couples, meron po isa. Isang couple, isang kopya. Okay, yan. So, yan po yung mismong programa natin doon sa ating seminar, no? So, ang objective po natin mga kapatid ay magkaroon tayo ng isang biblical foundation sa ating buhay mag-asawa. So, ang ating pong teksto ng pagbabatayan ay nasa Genesis, nakalagay din po diyan. Genesis chapter 2 verses 21 to 24. Basahin ko lang po ng mabilis. Kaya pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang naihimbing kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyon ay ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang katulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang itatawag sa kanya sapagkat lalaki siya'y kinuha. Ito ang dahilan kung kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Tayo po ay muling manalangin. Hallelujah! Aming Diyos, aming Panginoon, muli po samahan mo kami sa umagang ito. Gabayan niyo po kami sa aming pakikinig, Panginoon. Makita namin ang aming kalagayan, Panginoon, at makita namin ang aplikasyon nito sa aming mga buhay. Salamat po sa aming mga bisita na pinaunlakan ng aming paanyaya, Panginoon. At nawa, Panginoon, kumilos ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ma-enjoy po namin ang aming pagsasama-sama ito. Alisin niyo po ang anumang kaalalahanan namin, ang mga iniwan namin sa aming tahanan. Kung ano man po yung mga bumabagabag sa aming mga isipan, ay maisang tabi muna po namin ito. At maipokus po namin ang aming mga puso't isipan sa pakikinig ng inyong salita, Panginoon. At muli po, Panginoon, ang lahat po ng aming pagpapagal na ito, ang gawain ito, Panginoon, ay inilalapit namin sa iyo, pinagpapasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus at sa patuloy na paggabay ng inyong Santong Espiritu. Amen. So mga kapatid, meron lamang po tayo sa ating pong munting devotion na ito bago tayo dumako sa ating seminar. Meron po tayong tatlong pagbubulay-bulay dito. Una po ay yung pag-alis. No? Meron ba dito na mga bagong mag-asawa? Meron na kayo ba ay meron ng sariling bahay? Nakalipat na ng may kasama pa sa bahay? Kapatid. May kapatid pa. Okay. No. So, yung isa nating participant sana, yung sila Makmak, wala pa. Sila kalilipat lang nila. So, matagal na magkakasama sila doon sa isang bahay, kasama yung mga magulang nila. At may nabakante kasi doon sa aming kondominyo, doon sa magkakasama kami sa Castellano. So, bagong lipat sila. So, nakita ko yung, siyempre, pag bagong lipat ka ng bahay, di ba, ang daming kaabalahan, yung mga inaayos, mga bagong gamit na kailangan. Pero, sa kabila nun, yung fulfillment ba na makapagsarili ka? No? At dito, mga kapatid, sa ating, ito kasi, bago tayo mag-seminar, ito yung pinaka-overview ng ating devotion. No? Sa mag-asawa, ang plano ng Diyos ay makita na ano ba yung nararapat. No? Ito, pinakita dito yung istorya ng creation. No? Sa panahon ni Eva at Adan, no? Ay ang ating Diyos, nakita niya walang kasama eh. Actually, may kasama pero mga hayop. Diba? At walang kasamang katulad ng tao, kaya gumawa ng tao ang Diyos. Sabi, kinuha sa tadyang. No? At dito, ang sabi ay merong kailangan na pag-alis. No? Kaya nga,
ang tayo, yung kultura kasi natin, bilang mga Pilipino, very close tayo, di ba? Sa bahay, kasama natin yung mga magulang natin, yung picture ng kultura natin, yung lola at lola, kasama sa isang bahay, di ba? Pero, ang disenyo talaga is kailangan na umalis, no? At, tayo bilang dito, syempre, pastor, ang hirap naman kumuha ng bahay. Di ba? Ang mahal ng upa. Di ba? Kaya tayo, syempre, hanggat maaari, nagsasama-sama tayo, hanggat okay pa. Pero, aminin naman natin sa hindi, di ba may mga konting nabubuong problema. Di ba? Syempre, bahay ng magulang mo yun eh. Di ba? Syempre, sila yung boss doon. No, di ba? Lalo sa mga kababaihan. Di ba? Syempre, gusto natin na ako yung tayo bilang mag-asawa, tayo yung nagmamanage, no? Nagmamanage ng bahay. No? So, yun yung disenyo, no? Na kailangan umalis, no? At magkaroon ng independency. Sarili, makadiskarte yung mag-asawa. No? So, yung pangalawang point natin dito is the uniting. No? Yung makapag-isa. Sabi dito, magsasama sila ng kanyang asawa. No? Sa kultura ngayon, sa nakikita natin sa kapaligiran, laging yung problema, no? Ang dami ng issue patungkol sa divorce, naghihiwalay, no? Hindi na yung dating disenyo ng pag-asawa, dahil nauso na yung mga annulment, nauso na yung mga divorce, parang ganun-ganun na lang. Tapos dito naman sa Italy, o sa ibang European country, ayaw naman nilang ng mag-asawa. Diba? Hindi na nagpapakasal, nagsasama na lang. So, ano ang problema? Nagkakaroon ng hindi na ganun importante, no? Yung marriage. No? Pero dito, nakita natin, no? Na ito ay disenyo ng Diyos na magsasama. No? Magkakaroon ng unity. At yung sa pagsasama, kailangan po ay laging merong tayong paggawa ng desisyon. No? So, sa ating pagsasama, laging decision, no, to love one another, to be faithful, to forgive. So, lahat po yan mamaya sa seminar ay i-discuss natin. So, at kailangan po natin ng communication. No? So, mamaya, so, in the seminar, magkakaroon din po tayo ng part about sa communication. So, meron tayong pag-alis, meron tayong pagsasama, at pag-iisa. No? So, tingnan niyo yung mga materials yung nakalagay dyan, two became one. No? So, sa mag-asawa po, kaya tayo nag-asawa, no? Hindi na po tayo dalawa. No? Dalawang tao kayo, pero kayo ay iisa na. No? Amen ba doon? Agree ba? Doon sa mag-asawa, bahala ka sa buhay mo. Kanya-kanya pa rin tayo. No, hindi, no? So, sabi, sila ay nagiging isa. No? So, ang pag-asawa, hindi lang kayo magkasama sa bahay, hindi lang kayo magkatabi sa higaan. No? Kailangan po may oneness in heart, may oneness in mind and spirit. So, dito sa Italia at yung mga experiences ng maraming nag-abroad, no? Bagamat nagsasama minsan ay may loneliness pa din. No? Kaya minsan nakakalungkot man, lalo na yung ang pamilya ay nasa Pilipinas, no? Nagkakaroon ng dalawang pamilya. May pamilya dito sa Italia, may pamilya sa Pilipinas. No? Lahat ba kayo dito? Sorry po yung kasama nyo, yung pamilya nyo talaga dito Baka meron kayong pamilya sa Pilipinas, no? Hindi naman yung biro lang. No? So, tayo po ay charge po ito, no? No, hindi po natin tinotolerate. So, kaya sabi ko mag-invite kayo nung mga mag-aasawa, yung mga kasal. So, siguraduhin nyo lang kako na sila yung mga legal wife. No? Yung mga nandito ba, legal wife lahat? No. So, sure po kayo Sure. Sure daw. Okay. So, mga kapatid, ang tunay na disenyo ng Diyos ay magkaroon po tayo ng pagkakilala sa Kanya. No? At ang disenyo po ay magkaroon ng
pag-alis, pag-unite, at pagiging isa. No? So, sa buhay ng mag-asawa, mga kapatid, ay ang maitanong nyo, bakit ginagawa ng church? O bakit ba nagkaroon ng pag-invite dito? Ang problema po kasi, mga kapatid, ang mundo natin ngayon, ang inaatake po ng kalaban ay ang pamilya. No? Pamilya po yung nakikita pinaka mabisang paraan ng kalaban para po maidayo tayo sa Diyos. No? Kaya po, ang church bilang simbahan po ay mahalaga po na magkaroon ng partisipasyon na maibahagi po ang tunay na disenyo, ang tunay na kahalagahan ng pagkakilala sa Diyos. No? Para po ma-apply po natin ito sa ating buhay mag-asawa. So yung prinsipyo ng pag-ibig, yung prinsipyo ng sakripisyo, unity, lahat po yan ay may kinalaman sa ating pagkakilala sa Diyos, sa ating pong relasyon sa ating Panginoong Hesus. So mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, nawa ang bawat isa sa atin ay magkaroon tayo ng tamang pagkakilala, tamang pagkaunawa. At ito po yung layunin ng gawain ito, na bilang simbahan ay makatulong po ang bawat isa, makatulong po kami para po ipakilala ang ating Panginoon, magkaroon po tayo ng malinaw, no, at malalim na pundasyon para po makatulong sa ating pagsasama. So, sa ating pong konting reflection, no, ito po ay masasagot natin, sagutin po natin ito sa ating mga sarili. Napaprioritize ba natin ang ating mga asawa? Napaprioritize niyo ba yung mga asawa niyo? Regardless sa asawang babae, sumugot siya, no? Oo daw. No. So, sa kabila ng mga pressure, no? So mamaya, didiscuss din natin yung mga pressure, yung mga trials, no? At ang isa pang tanong, ano ba yung mga commitment, no? Nagagawa ba natin yung ating commitment para mapalakas, no? Regardless, no? Minsan kasi, regardless kung mayroon tayong relasyon sa Diyos o mayroon tayong mas malalim na pagkakilala, no? Ay nagkakaroon ba tayo ng pagpapalakasan, no? Suportahan. Sinusuportahan ko ba si Mr.? Sinusuportahan ko ba si Mrs.? No? At yung pangatlo, ang si Kristo ba, no? Yung sentro ng ating pagsasama. No? So si Kristo ba yung sentro, o yung pamilya ba natin, kinikilala ba natin ang Diyos bilang ating Diyos, no? Yung kumukontrol sa ating mga buhay. So, muli mga kapatid, ito po yung ating munting debosyon. Tayo po ay muli manalangin. Aming Diyos, muli po maraming salamat. Tulungan niyo po kaming Panginoon. Ibigay niyo po sa amin ang katagumpayanan ng gawain ito, Panginoon. At ma-achieve po nawa, Panginoon, ang goal ng bawat isa, Panginoon. Hayaan niyo kami, Panginoon, na ma-express yung aming mga sarili, mawala ang hiya sa amin, Panginoon, ma-enjoy namin yung presensya ng bawat isa, makita namin, Panginoon, yung kagandahan ng may kinabibilangan, Panginoon, at makita namin, Panginoon, yung goal, makita namin, Panginoon, yung layunin ng gawain ito, Panginoon, upang makatulong sa aming mga pang-araw-araw na buhay bilang mag-asawa. Muli po, maraming pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Inyong si Jesus. Amen.